Start na tayo. Start. Kailangan talaga nasa gawain ng oh! Wapo! Second place. Pangalawang simba. Ha? Ang sinayan. Papa.
Hallelujah. Magandang gabi po sa bawat isa. Sa mga lalayan, wala po sa Father's House Christian Center. Nagpapasimula na sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Away tayo sa Diyos sa isang sigilang mawiting. For the Lord is my tower. Minsan pa, malapangan natin ang Panginoon. Hallelujah. Wala natin Diyos. For the Lord is my tower. Lord to God. Is my tower. And He gives me the power. Yes, to tear down the works. To tear down the works of the enemy. In that same picture hour, she will crush
Jesus, come on, celebrate the resurrection of our Lord. Hallelujah, Jesus is alive. Hallelujah, Jesus is alive. Yes, death has lost its victory, and the grave has victory. Jesus lives forever. Jesus lives forever. She's alive. She's alive. He's the Alpha and Omega. She's the Alpha and Omega. The first and the last you see. The curse of sin is broken, and we have perfect favor. Jesus, yes, the love of God is risen. She's alive. She's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Palakpakan namin. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Glory to Jesus. Praise the Lord Almighty. Thank you, God. Thank you, Lord. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Praise God. Glory to Jesus. Awit tayo sa Panginoon na malumanay na awitin. Awitan natin siya. I came for you, God. I came for you, Lord. Praise Jesus. Hallelujah. All I'm saying is one moment, and just one touch from you. Yes, Lord. Put aside all distraction, 'cause I came for you. I came for you. Verse 2, I need you, Lord God. I need you more than ever. Yes, Lord God. Nothing else satisfies. Yes, Lord. All my life I surrender. I live for you. I live for you. I came for you, God. I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit, Lord, before us. Yes, Lord. Now that my heart is open, yes, Lord God, I am ready for you. Glory to Jesus. Jesus, take me deeper, 'cause I came for you. I came for you. He came from him, yes. Yes, I came for you. I came for you. Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Come
Lord, we have come for you. Yes, O God, have your way in this place. Lord, we have come for you. We make way to the Lord. We make way. Yes, Lord. We make room. Lord, let your spirit move. Have your way, O God. Have your way in this place. Lord, we have come. One more time, isang pagpili namin. Malapakan natin Diyos. Taas natin ang pagkakulan. Lord, isulahin ka rin ang pagkakulan. Jesus Christ, our Savior, masalamatan ang Panginoon. Ibigin natin ang tayo magpapatay. Binago ang ating buhay. Our Savior, our Provider, our Redeemer, Jesus Christ. Holy, holy, purihin ang Panginoon. Dakilang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Lord, we praise you, God. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Praise the Lord Jesus. Yes, O Lord. We have come for you. Have your way in this place. Lord, we have come for you. Holy Spirit, you are welcome. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place, 'cause we desire an encounter once again. Come and send your fire. Hallelujah. Send your fire. Release your power. So we'll never be the same. 'Cause we desire an encounter once again. Sing, Lord God, Holy Spirit, Holy Spirit. Once more, Holy Spirit. Once again, Holy Spirit, Holy Spirit. For the last time, Holy Spirit. We make way, hallelujah. We make way. We make room. Yes, God. Lord, let your spirit move. Have your way, Lord God. Have your way in this place. Lord, we have come for you. Isang paglalamahan muli natin ang Panginoon. Praise the Lord. Lord, God, thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat, God. Sa pagpapalad sa biyaya ng Panginoon. Panginoon, may ipanalangin. Hallelujah. Praise the Lord, God. Glory to Jesus. Glory to God. Hallelujah. You're the Alpha and Omega, dakilang Panginoon. Praise the Lord. Praise God. Glory to Jesus. Hallelujah. Praise God. Para sa ating announcement, meron po tayong panalangin araw-araw from Monday hanggang Sunday. Ating morning devotion, morning prayer, 7 a.m. to 9 a.m. ng umaga. Pero tayo manalangin, bukas ng ating church ng tanghali, hapon, at gabi. At ating Sunday school, 9 a.m. sa linggo. 10 a.m. naman ating Sunday morning worship, 6 p.m. Sunday evening worship. At meron po tayong panambahan ng Wednesday, Nicholas, 6 p.m. din ng gabi. Nanalangin natin ang ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos, pati na rin mga government officials. Dalangin natin ang kaayusan,
ang paglaganap ng salita ng Panginoon sa kanilang mga puso. Pag-pray din natin ating mga leaders, International Church Leadership, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, pati na rin ating national leader ng Bansang Pilipinas, Pastor Boyet Desipina, pati na rin ng mga regional leaders, Pastor Cromwell Ventura, Pastor Naro Butay, Pastor Ernie Herente, Pastor Charlie Garias, Pastor Yela Sibel, ang ating Mother Church, Pastor Rico Herrera. Dalangin natin ang kalakasan ng ating mga leaders, kalusugan nila, at ang mga pangatawan. At sama din natin pag-pray ang ating mga fellow Baclaran daughter churches, Pastor Christian Balbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Isay, Pastor Marcel Llano, Pastor Vincent Saber, Pastor Bong Anyosa, Pastor Julia Gachayda, Pastor Sam Pulpul, Brother Gibson Cayton, Brother Noel Aparca, Pastor Melvin David, Pastor Jonathan Chales, Pastor Jess Pancho, at Pastor Larry Dumaya. Kasama din ang mga churches all over the world, Abu Dhabi, Cambodia, Taiwan, ating mga kapatiran sa Vietnam, Laos, Indonesia, Japan, Hong Kong, at sama din natin panalangin ang bayang Antipolo, ang ating pastor, Pastor Luis Alasena, at sa bayang spiritual breakthrough, financial breakthrough, salvation and deliverance, soul in, dalangin natin sa Limbusari, sa Limlote, at transportation vehicle ng ating church. Mga healing request, prayer request, kung meron mga karamdaman, ngayong gabi ka na sa Panginoon, pag-pray natin ang makalakasan, kung itong kagalingan, Sister Vito Garcia, Brother Nono Cataro, Bonifacio San Pedro, Sherry San Pedro, Tita Lori Rizal Dulo, Pastor Tom May, Sister Maria Donita Agnedo, at may mga karamdaman kailangan sa Panginoon. Patinalin natin mga mahal sa buhay, hindi tayo nakalakasan sa Panginoon, karunungan, upang mahayag natin ang salita ng Panginoon sa ating mga mahal sa buhay. Makasama natin sa gawain ng Panginoon nating activities. Katapos po kahapon, ang Revival Crusade sa Baclaran, November 1, at ang ating International Bible Conference ay magsisimula po bukas ng gabi hanggang Biyernes po ito. At ang schedule po ay ito sa Mandaluyong Bayanihan Center, Pioneer Street. At sa mga karagdagang pabalita, ang ating pastor ang magbubulag. Praise God! Bago tayo dumako pa sa isang gawain ng Panginoon, tayo mananalangin. Bago tayo manalangin, sasamahan tayo ng kapatid, Brother Atong. At bago tayo manalangin, minsan pa, uliin natin as ang Panginoon at ang ng Diyos. Purihin ka, hallelujah! Salamat natin ng Panginoon. Praise the Lord! Glory to God! Glory to Jesus! You are almighty, all-knowing, and all-worthy. God, and holy, salamat, purihin ka, Panginoon. Praise the Lord. Lord, kami pa rin malapit sa inyo, Panginoon, God. Ang pagsama mo kayo ang gabi sa amin, God. Dalamin pa rin namin, Panginoon, God, ang bansa, Panginoon. Tulungan niyo pa rin, Panginoon, God, ang makakilala, Panginoon, God, ang mga namutulong, Panginoon, God. Kaya pa rin huwagin na sa kanilang Panginoon, God. Tulungan niyo po ang mga international leaders, national leaders, regional leaders, Panginoon, God. Pati ang aming manager sa Baclaran, Panginoon, God. Kaya pa rin, God, ang pagbabay, mag-ingat sa kanila, God, sa mga pa rin sa mga Espiritu mo, Panginoon, God. At yung mga karamdaman pa rin, Panginoon, God, kami lumalapit sa inyo, God. Hinapin, Panginoon, God, at pinagaling niyo po sila, Panginoon, God, sa inyong bahay niyo po kami ng mga kalakasan, Panginoon, God. At sa gabi ngayon, Panginoon, God, ang mag-uulat ngayon ng mga salita, Panginoon, God, hindi po sa gabayan, ingatan, sumahan, God, ang Espiritu, Panginoon, God, ipaunaw mo sa amin, God, sa salita, Panginoon, God, tulungan kami magbago, Panginoon, yes. Nalabas kami, Panginoon, God, sa inyong kusari, God, nalabas pagpapalan, God, pagbabago, God, sa bawalan sa mga dalawang, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Nagmagagawa sa isang pamayan. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, so isang kawitan natin ng Panginoon.
Okay, magano na lang kayo, tingin na lang kayo sa GC ng Father's House, kung ano, yun yung ating ilang, ano, kasi baka mamaya, katulad nun, nasa Baclaran kami kahapon, sabi nila, Sister, bakit wala kayo dito sa church? Bakit walang tao sa church? Sabi ko, ano ba yun? Ano ba yung nakikinig ng announcement? May pumunta dito. Kahapon ng hapon. Nagtatanong ko bakit daw walang tao sa church. Ibig sabihin na, ito siya. Kaya nga nasabi na walang tao. Ilang buwan ko na ina-announce lagi na November 1, Saturday ay nasa Baclaran tayo at meron tayo na gaganapin doon na gagamitin natin yung pinagdiriwang ng sanlibutan na Halloween na pagpunta sa Halloween o undas ay ginamit natin na pinaano natin. Ayun po, bakit minsan may mga tao na hindi sila na siguro dahil sobrang na pressure na rin ang ano. Sabi ko natin mga kaya na masyadong pressure kasi sabi ko yung ano na yan ating kapatid na yan kaya hindi niya nasusubaybayan yun ang kakakingay na announcement dito. So, yun lang ang ilan nating pabalita, ano ko lang, baka mamaya ay buti sana kung gano'n lang. Sister, bakit walang tao? Bibig service natin. Buti kung gano'n na lang, kahit paano kung maglupasay dyan ang ali rapture na alay na dumating na ang Panginoon. Naiwan ako. Akala na si naiwan. Di ba? Ay, mahirap yun. Baka mawala sa sarili. Kung saan mapuntakan mo, mapuntakan ng mental to. Dahil sa sobrang, dahil pagkakala mo, naiwanan ka na. Di ba? Kaya, ina-announce natin. Okay, so, at sa ulitin, natin, sa susunod, ang kasunod na konferensya natin, bukas ay yun na yun, ating yun na nga, International Bible Conference natin, ang kasunod niyan ay sa Mayo. Doon po sa magsabi na kayo, lalo na sa customer disciple. Gusto nilang gamitin sila ng Panginoon. Sa mga manager nyo, magsabi na kayo, mga supervisor ninyo, sa punta ng Mayo yung ganito, pwede kung makapag-leave kahit man lamang 4 na araw. Start naman na yung Martes lang 4 na araw. Pwede naman yun pag sinabi na, no work, no pay. Pag-ipunan. Ganun lang yan, mag-ipon tayo. Magsilid ka sa alkansiya mo para pagdating ng araw na yun, kung ikaw ay isang rider, siyempre wala kang kita nun. Hindi ka katabas. Pag-ipunan mo, na kaya mong gustusan yung 4 na araw, napapunta mo doon sa konferensya. So, nakuha ko sabihin, yun ang kaya mayroon tayong announcement. Kaya kung sabi nyo na yung mga may amo, meron dito, may mga may amo, ay pagsabi nyo na, manager, pagbigyan mo naman ako ng kasi ito yung aming pinakamahalagang pagsamba gawain. Kasi iba man yun, iba yung maririnig nyo, iba yung pakiramdam nyo. Kapag nag-focus kayo ng ilang araw doon, na pakakainin ka ng salita ng Diyos, ang dami mong makapakinggan ng salita ng Diyos, pa yung mga testimonya nila, sa iba't-ibang lugar, kaya makikita mo, iba ang, mayroong parang mararamdaman sa sarili mo. Pero kasi pag yung pasilip-silip ka lang doon, kasi silip-silip ka lang, ang hirap. Iba talaga yung nakapokus ka doon. Kasi ang dami ko na nakita ng ganyan. Pagka sa konferensya, meron ako nakita ng babae. Gandang babae pa naman. Puting babae. Pastor. Magkakasawa ko ng pastor. Nang magpapastor at magagamit ko ang buhay ko. Oo, yun talaga nasabi na. Pero nung pagkatapos ng konferensya, after 2 months, hindi na natalo sa gawain ng Diyos. Ano yung ko sabihin doon? May malaking influence sa yung pagdalo ng
Doon mo nakikita nung pinakausap ng Panginoon. Kaya, paghandaan natin yun. Kaya doon sa mga magpaalam. At bago ka magpaalam, ipag-fasting mo. So, kumain ka na. Gawa ng paraan, magkaroon ako ng alternative, kapalit, kung duty man ako noon. Sasamahan ka ng Panginoon. Pati ang iniiyak mo sa Kanya, pati ng laman ng puso mo. Nasamahan ka ng Panginoon. So, yun lang ang ating ilang pabalita at umpisa ninyo sa susunod na ipon kayo. Paliwan mo lang, pagpalagay mo, paliwan mo lang, pagpalagay natin naman. Pagpalagay natin 40 pesos araw-araw, tulog ka. Sa isang buwan, yung 40 pesos, magkano yun sa isang buwan? Ha? Oo. 1, 2, i-alin na buwan, ibig sabihin i-alin na libo ka. Oo. Diba? Meron kang 6,000. Eh kung single ka, kaya mo nang i-budget sa iyong sarili yun. Nakuha na ibig sabihin. Yun nga yung karamihan sinasabi natin, kapag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Kaya natin, yun lang, pag-anuhan natin, para meron tayong nakuha na nakita natin yung ibig mangyari ng Diyos sa ating buhay. So, yun lang, wala na akong nalimutan. Amen. Okay, tulad ng ating parating ginagawa, ilipot tayo ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoon. Tulad ng sinabi ko, kaninang umaga, yung paglikod ng pananalapi, una, bahagi yung pagsisisi. Nakita natin yun, kung paglikod ng limang umaga, yung naka-online, yung nakikmaunawaan nyo, yung ibig sabihin. Sa pambagay, kung bakit mayroon tayong paglikod ng pananalapi, hindi lamang sa katulad dito, napapanggit ko yung ang daming bata. Kanina yung narito bata, yung lahat ngayon nagsisinong ngayon. Nakikinig natin dito yun. Blessing yun sa totoo. Kaya po, kahit isipin mo, sa inyo mga maso. Sa Mandaluyong ba? Kung na-strike mo, siyempre, pinapapasensya ng pastor mo. Ang pupunta doon sa posisyon, ang karoon ng siya. Yung pala tuwa doon sa mga pabango sa loob ng siya. Pinapalito nila, na-strike yun lang eh. Kapag ang pastor kasi kami yan, ang pastor kami yan eh. Sa ngayon, perwisyo pa natin niya, pero pagdating ng panahon, makikita niya ang kapakalaya pag nabuksan ang isip ng mga yan. At lumaki ko pa rin ang umaga, sabi ko, lang tayo, hindi tayo magkaibigin na. Kita ko yung yung dalawa ng mag-asawa. First time, ito ka sa aking mag-asawa. Kanya tingin ko eh. Kasi nakalitin ka na. Nahirap ako. Hirap magsalita dito pag kita mo mga tao. Hindi nakapunos na. Tapos sabi ko, kanto pa yung mga tatlo. Kita ko kanina eh. Tatlo. Eh yung isa, unawa ko yung isa. Kasi, alam mo talaga yun. Hindi na nga makakain yung isang yun eh. Kung dumating ako sa kanila, sa super dami ng trabaho, yung in-hotel niya nasa McDo, nato ko sa bintana, nilalanggam na. Sabi ko, bakit? Hindi na makakain sa hektik ng trabaho. Unawa ko yun, eh, para bakit natin ako unawa? Kasi sila yung kami nga ni Mama, ay kung hindi naman magkakabaho. Siya, ay wala, yung kabahay naman sa church. Hindi lang ako sabi, hindi naman siya hindi ko siya nakita kasi pagkakagano, yung dalawa nakita ko pagkakagano. Sabi ko, pero hindi siya yung inaano ko. Ibig ang salita, kaya sabi ko nga, kailangan natin yung maaari yung kabila gusto mong makuha. Kaya lang kailangan natin ng pananalapi.
Kaya sabi, ba't kailangan pa pumunga doon? Sa salita ko dito, may speaker din pala doon, hindi mo mahal eh. Ba't kailangan pa yun? Ang dami kapatid ano ba yun? Ayun. Ganito na mga bata. Pwede nga. Kahit saan yung isiksik diyan, pag nagkabinitan nyo, hindi ang ingay mo. Mga bata yan eh. Nagtaktuhan niya, ay sabi yung palang-palong niya. Sabi yung pwede yan. Yung naro sa video. Kaya nasabi ko kay mama, isa-soundstroke mo kayo. Hindi pwede yung tayo kapag kami ng salamin. Kaya kahit magkaliritan sila doon, bahagyan mo ng marinig. Hindi yung marinig doon. Kakantanin yung lababo doon. Yung kaninyo, wala doon sila. Madali sabihin, pero hindi mo pwede gawin pag wala nito. Nakuha niyo ba yung ibig sabihin? Yun ang dahilan kaya tayo pumili ng pananalapi. Pag hindi natin nabigyan ng pansin yung mga kabataan na yung lumapasok dito, sayang. Maisa mo yung iba dyan bago doon yung sa mission. Kaya yun yung tinatako dito ng Panginoon, ibig gawin ng Diyos. May ibig gawin niya ng Diyos. Kaya kailangan, ang pagsulo, ang pag-abot ng kaluluwa, kailangan ng pananalapi. Paano susuporta sa akin? Wala ba? Si Diskaya? Hindi tayo susuporta. Wala, tayo masusuporta niya. Kaya kailangan natin ng pananalapi. At ang pagbigong natin ng pananalapi, diyan nakikita yung improvement ng isang tao. Kaya nga sabi ko, ilagay nyo sa sobre yan inyong anak. Yan mo makikita yung improvement. Bahagi yan. Yan mo yung makikita. Dalawa niya ibig ko sabihin. Nakikita mo, na nag-i-improve ka. Talo ka nga ito. Hindi naman yun sa sabihin mo. Pera eh. Kahit naman sino. Pag nakita mo nag-i-improve dati, world patay mo. Huwag ma-discourage mo. Ibalik mo sa kanila lahat. Ay, pag-ibig mo. Ako na ba ibig sabihin? Pagpamana yun. Kung susulong ang gawain ng Diyos eh. Pagkailangan ko ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoon. Tawagan ko siya lang. Tayo pamunaan dito. Tayo ay manalangin sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Dakila at tapat na Diyos, marami pong salamat sa iyong kabutihan, marami pong salamat sa iyong biyaya. Ang dalangin ko po, Panginoon, ay pagpalain mo po dakilang Diyos ang iyong gawain. At i-bless mo po, Panginoon, ang iyong mga anak. Dahil ikaw ang magpala, magpalaki ng hangganan ng kanilang buhay, dakilang Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, Lord God. O sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so natin po mga Bible sa aklat ng Ephesians sa chapter 2. Bale, bago yun ay ayos ko lang magbigay ng ilang halimbawa patungkol dun sa ball game. At sinabing ball game, yung mga sports na bumugulong, yung bola. Sports na ball, ginagamitan ng bola. At tulad nung kay Efren Bata Reyes, bola yun, maliit na bola yun, na bilyar.
Di ba? Ang ibig ko sabihin, Efren Bata Reyes, ang titulo na siyang bansag kay Bata ay magician. The magician. Yung lagyan natin ito sa YouTube, ito din nabubuksan nila na mahilig kasi ako sa Biblia. Nakuha niya yun dahil pinabuti niya ang kanyang ginagawa. Ibig sabihin, pinagpumilit siyang mag-improve. Meron sumisikat ngayon si J.B. Sokal. Ang tawag sa kanya ay si Boy Martina. Kasi wala siyang ng mga international na world champion sa billiard. Humihingi siya ng partida. Minsan, nasabihan siya ni Efren Bata. Ni Efren Bata, kung ako'y kasing edad mo, noong panahon na kasing edad mo, hindi ka mananalo sa akin. Yun ang sabi niya. Ang ibig niya sabihin, tinuturuan niya yung bata, huwag patalos-talos, huwag mayabang, huwag dinandaan sa madalian. Sabi niya, marami ka pang palso sa iyong mga ginagawa. Kasi nakikinanakit siya, hindi siya nakasama doon sa sports na sinamahan niya na AJ Manas at saka na Carlo Diago. Sino pa yung isa? Mukha ko na pinungunahan ni Django Bustamante. Hindi kasi siya nakasama rin eh. So, ay katuwiran si Efren Bata kasi pinag-improve niya yung kanyang kung bibigyan mo, sinabili mo lang nga yung kanyang kasaysayan sa mga lalang kaya natutulog siya sa ibabaw ng lamesa ng bilyaran. Kaya kita mo naman, 69 years old na ngayon. Grabe pa rin tumira, wala pa rin palso. Kaya nangyari sa kanya dahil sa tinatawag na pinag-improve niya. Yun ang ibig sabihin na sa larangan ng tinatawag na ball game. Napakahalaga ng salitang self-improving. Sa laro ng tennis, nalukot ako dahil sunod-sunod ang talo ng ating pambansang pambato sa larangan ng tennis si Alexandra Ayala. Ewan ko ba bakit nagkasunod-sunod kaya iniinsulto na tuloy siya ng mga Pilipino sa totoo tuloy nakasali na tuloy ako sa sabi ko sa tingin ko kasi sabi ng ilan huwag ka nang mangarap wala kang pinagpat lagi kang talo sabi ko sabi ko dahil nasasaktan ako dahil sabi ko nga Pilipina ito eh dala-dala niya yung bandira natin, tapos nasalita pa si Joey De Leon. Bakit pinupulit nyo na maigihan? Yung natin naman yan ay waitress lang. Hindi na naman ang waitress. Ang dami sumagot sa kanya, sinabi, ikaw na, wala ka na naibigay na karangalan sa Pilipinas eh. Sabi ko, natuto ka man. Pero ang nakita ko roon, yung salita na pupumilit siyang mag-improve yung kanyang sarili. At nakatanggap na rin siya ng pagka-champion, yung pinakita ko dito nung nakaraan, di ba? Sa Kuala. Nalimutan ko na. Pero nitong huli, hanggang huling sesyon ng kanyang talo siya hanggang sa China, saan pa yung isa? Ito yung sa Hong Kong. Lang siya, umaarangkatan na siya sa unang sa unang set, pagdating sa pangalawang set, natatalo na siya. Pangalawang set, lalang siya ng konti, tapos bigla siya. Alam, tingin ko nga, sabi ko, kinakabahan siguro siya. So, pero ang nakita ko sa kanya, gusto niya mag-improve. Ang gusto niya mag-improve, hindi siya sumusuko. Yun ang mahalaga. Naman, sa tao, lalo na sa larangan ng volleyball. Sino nga ninyo? Si Debbie Sharma. Sharma nga ba? O, ayun nga. Saka, sino na yun? Nalimutan ko na yung iba. Yun
So, pag-i-improve. Kasi hindi ka magkakaroon ng pangalan kung hindi ka mag-i-improve. Sino naniniwala ko? At ang pag-i-improve sa buhay ng tao, dito lang ang ginagawa sa lupa. Yan ay isang bagay na dapat natin maunawaan. Pag hindi ka nag-improve dito, walang mangyayari sa buhay mo. Kaya bilang mamamayan ng langit, kailangan din natin ang salitang improvement. Isang improvement na kilalanin, hindi lamang dito sa lupa, kundi maging sa langit, na kung saan naroon ang ating pagkamamayan. Ano man ang pangalan na ano man ito, JR, pangalan ng Amerikanong evangelist na paborito mo? Billy Graham. Billy Graham. Kanina ko pa yung ng pangalan. Sabi nga ni Billy Graham, anong mapapala ng isang tao kung kilalang-kilala ka sa ibabaw ng lupa? Kung kilalang-kilala ang pangalan mo, ngunit hindi ka naman kilala sa langit. Ano daw mapapala ng isang tao? Patuloy yun. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, madali ang mga ligtas. Tanggapin mo si Jesus, possible ligtas ka. Yun ang totoo nun. Dahil ang kaligtasan, hindi mo wala kang babayaran para maligtas ka. Wala kang babayaran, tanggapin mo si Jesus bilang na sarili mong tagapagligtas, possible ligtas ka. Ang mahirap ay ang mag-improve bilang taong tumanggap sa Panginoon. Dahil walang tao na ligtas na hindi nag-i-improve. Tandaan niyo, ang tao ay hindi tumitigil sa pagtanggap lamang sa Panginoon. Dapat ang tao ay mag-improve. Tingnan natin ito. 1 Corinthians chapter 3, verse 2. Kinandili ko kayo ng gatas at hindi ng lamang kanin sapagkat kayo wala pang kaya noon. Wala na ngayon pa man eh, wala kayong kaya. Ibig sabihin ng gatas, lugaw. Yung hindi si Pablo nagsasalita ng matigas. Hindi siya nangangaral ng makakasakit ng sobra-sobra sa puso ng mga tagapakinig. Pero kaya niya sinabi yun, ibig sabihin mo, kung makikita mo doon, kailangan ang Kristiyano ay nag-i-improve. Sundan natin yung Hebreo 5:12. Si Pablo din na nagsabi niyan, sapagkat nang kami na nararapat ng maging guro dahil sa kaluwatan. Ibig sabihin kaluwatan, laging pakatlang-patlang. Ay muli kayo nangangailangan na kayo turuan minuman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkain matigas. Kaya wala mo naman panilig na binabanggit yung gatas. Tinutukoy niya yun sa mga sanggol. Yung mga sanggol, yung pwede pakainin ng karne na. May pacho yan. Mabubukog. Paparayan dito, kaya yung mga matatanda, ginagawa mo lang, susubuan ng dami, inumuyan nila muna. Tapos doon na susubo doon sa ano. Ginagawa yan, yung mga sinaon ng tatay, mga sinaon. Parang totoo, yun yung sinabi nito ni Pablo. So, ibig sabihin nun, ang Kristiyano dapat nag-i-improve. Yun ang ibig sabihin nun. Okay? Basahin natin ang ating teksto, Philippians chapter 2, beginning verse 5, ito yung Panginoon na tinutukoy mga taga-Pilipos sa chapter 2, verse 5. Naway magkaroon kayo ng kaisipan ng tulad ng kay Kristo, kahit taglay niya kalikasan ng Diyos, ay hindi niya pinapilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, usang niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin, ipinanganak siya bilang tao at nang siya maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus,
ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, na nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Yesu Cristo ay Panginoon sa ikaluwalhati ng Diyos. Purihin ang kanyang pagbabasa ng kanyang salita. Tayo ay panandaliang manalangin, dakila at tapat na Diyos. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong kaputihan o sa pangalan ni Jesus. Amen. Improving your serve. Improving your serve. Ano ito ba yung ibig sabihin? Sa larangan kasi ng tennis, mas kitang-kita yun. Ang ibig sabihin kasi nung serving, improving your serve. Yung nakahinaan ni Alex Iyala sa nakikita ko eh. At yung sinasabi ng mga marunong sa paglalaro ng tennis. Pag sinabi kasi serve, improving your serve, sa tennis, tinatanong pataas yung bola, tapos pinapalo nila yung kailangan pumasok yun doon sa loob, sa harap ng kalaban na hindi niya nai-score, hindi niya mahahabol. Kailangan ng bagsak ng bola, pasok doon sa muhit. Doon magaling si Maria Sharapova. Pag tumama, laging tapat na tapat laging doon sa muhit kay Maria Sharapova. Tapos pag hinahabol, susugaban ng kalaban, pag tama doon sa kanilang mga talsik ipatak kung hindi pa balik doon sa nag-serve. Ang tawag doon, ace. Hindi magawa ni ano yun. Hindi yung magawa ni Alex. Hindi na magawa. Yung nakalaban niya, yung negra. Ang galing naman talaga ito. Talagang, halos napapasito ako sa panunood ko eh. Huwag mo pangiligitin yan. Ang galing talaga, ang galing ng serve ng negra eh. Yun ang wala sa kanya. Kaya nga sabi, improving your serve. Yun po yung ibig sabihin nun. Una, nais kong pag-aralan natin, there's a problem with a lack of improvement. Meron pong problema kung bakit hindi nag-i-improve. Kalimutan na natin yung sa sports. Ginamit ko lang yung dahil gusto ko lang bigyan ng buhay yung aking pag-uusapan. Spiritual naman tayo. Ang pagkakasala ay hindi malaking issue kasi mayroong dugo ni Jesus na naglilinis ng kasalanan ng tao. Ang mas mapangalit ay yung hindi ka nag-i-improve, lalo na sa isang bagay na paulit-ulit mong kinababagsakan. Paulit-ulit mong kinababagsakan. Hindi ka nag-i-improve. Yung paulit-ulit na hindi ka bumabagsakan, hindi ka nag-i-improve. Darating ang panahon na yun, hindi ka na magkakaroon. Yan ang totoo. Dadaling ka lang sa pagkaroon. Kaya mapanganib yung hindi nag-i-improve. Ibigyan ko na nilang pansin kung bakit mayroong mga Kristiyanong walang improvement. Ang problema ng kawalang improvement, self-centered. Kaya nasabi rin ko ng Panginoon, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito ay na kay Kristo. Kay Kristo Jesus din naman. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos ay hindi niya inalis ang bagay na dapat panandaan ang pagkapantay niya sa Diyos. Pantay siya sa Diyos na. Hindi totoo yung sinasabi ng iglesia ng tao. Kasi ang sabi nito, papantay siya ng Diyos. Nagkatawang tao lang siya. Ay naging mababa siya. Ano sabi dito sa 7? Tumibag ko sinugan nito at yung alipin na itulad sa mga tao. Hindi niya pinagpilitan na kung ano yung nararapat sa kanya, kung ano siya. Tinalikuran niya yun dahil gusto niya mag-improve bilang mediator at bilang handog sa ikatutubos ng kasalanan ng sanlibutan. Yan ang dapat natin maunawaan. Isa pa ang bagay, kung bakit walang improvement, magaling ka sa ibang bagay ang pinagbubuti mo. Totoo na. Magaling ka sa ibang bagay,
ibang bagay ang pinagbubuti mo. Dapat kasi minsan pumili ka kung anong dapat mong piliin. Alam mo kung bakit kailangan natin na napakalaga na mag-improve tayo? Malapit na dumating ang Panginoon. Kailangan mo mag-improve ka na. Kapag tinatang ka ng Diyos na ganyan, ang katayuan mo sa buhay, sa loob ng 1 taon, 2 taon, lagi kang late pagkadating sa gawain ng Diyos. Kaya, hindi ka nag-i-improve. Yun yung sinasabi na Apostol Pablo. Dahil na walang improvement, mahirap na usapin pag sa mga diretsa at pag-uusap. Kasi kanina dumating ako rito, 40 minutes ako naghihintay sa labas. Yung susi, dala niya. Kasi hindi pinalo ka. Dala niya yung motor. Eh, nawala yung susi niya eh. Kaya dala niya yung susi ko. Ang masaklap nun, dala pati yung susi dito. Mga 40 minutes siguro ako naghihintay ko sa labas. Alas 9 pasado na, 9:20, 9:30, wala pang dumarating. Okay lang. Yan ang sabi ko, okay lang. Pero bilang Kristiyano, dapat mag-improve tayo. Dapat mag-improve. Tapos pagdating dito, ang dumi pa. Inis kami at hindi yung sinundo ni Dila. Yun ang ibig ko sabihin. Pangalawa, pride. Ang pride, walang anong itatayong mabuting relasyon. Tandaan natin yung pride. Yan ang dapat natin maunawaan. Kailangan sa buhay ng tao mag-i-improve. Ang sabi nga ng isang zikir, ng isang kasabihan, ng isang bato na may pinukul mo sa taas, kung hindi na siya niya kayong pumay taas, wala siyang gagawin kundi ang bumagsak pababa. Tama po ba? Pumukul ka, pataas. Pag yun yung pinukul mo, wala nang kakayanan tumaas. Hindi na siya pwede mag-improve pataas. Ang tendency niya pababa. Pabagsak na nga siya, walang gagawin. Ang isang tubig na kumukulo, kung hindi kayang pakuluin, pakuluin pa ng mas mainit, ang patutunguhan niya ay pagsamin. Ang sabi nga ni Albert Einstein, life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Totoo yun. Kailangan mag-improve ka lagi. Lagi ma-maintain mo yung pagtakbo dahil pag tumigil ka, papagsak ka. Walang nakapag-balance ng bisikleta ng halos 8 oras na hindi gumagalaw. Mali pa na lang, ilapan mo yung paa mo sa lupa. Pag ang tao hindi nag-i-improve, mayroon niyang problema. Hindi maaaring wala, may problema. At magulo ang buhay ng tao hindi nag-i-improve. Magulo ang buhay ng tao hindi nag-i-improve o hindi nagpapahalaga sa salita ang improvement. Isang pagbagay at panghuli, sa unang punto na ating pinag-uusapan, ayaw natin magsisi. Yun ang totoo. Ang ayaw magsisi, walang nakikita na dahilan kung ano ang dapat i-improve sa kanyang sarili. Wala siya nakikita. Ito yung related ko sa pinag-aralan natin kanina umaga. Di ba? Bakit si Simon ang Pariseo hindi ginawa yung ginawa ng babaeng makasalanan? Dahil yung babaeng makasalanan, ginawa niya ang pinakamabuti. Wala siyang sinasabi, walang lumalabas sa bibig niya, hindi siya matalgal, pero wala siyang ginagawa, pero
Hindi dito naririnig. Ang tunay na paglilingkod, dito naririnig sa puso ng tao. Ating nakikita sa aksyon ng tao. Bakit hindi ginawa ni Simon ang Pariseo? Dahil ang pag-isip niya, wala naman siyang kasalanan. Hindi kagaya ng babae, ang laki ng kasalanan niya. Kaya sabi ng Panginoon, ang tao'y gagawa ng pinakamabuti dahil sa nakita niya ang laki ng kasalanan niya, siya'y pinatawad. Uulitin ko, doon sa wala ngayong umaga, baka sakali din nyo napanood. Ang sabi ng Panginoon, mayroon siyang may pangutang at may utang sa kanya na dalawa. Yung isa ay umutang sa kanya na 50 dinaryo at yung isa ay 500 dinaryo. Tapos sila mula maibayad, tinatawad siya ng pinagkakautangan nila. Sino, ang tanong ng Panginoon, ang iibig sa kanya na nagpatawad doon sa dalawang may utang sa kanya? Ang sabi ni Simon, inaakala ko yung may utang ng 500. At sabi ni Jesus, tama ang atin. Totoo naman yun eh. Pag ang utang mo, 20 pesos lang. Pag binaharap, pinagiging sa iyo, mali ko ka sa iyo. Pero pag ang utang mo, 5,000, na pinatawad ka, ang sabi ko sa iyo, baka kahit point mo, hihipunin. Ako ano ba ibig ko sabihin? Yung ibig sabihin ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, hindi mo ginagawa ang ginawa ng babaeng ito. Pumasok ako sa tahanan mo, hindi mo ako binigyan ng tubig, pambukas ng aking paa. Samantalang siya, simula nang ako pumasok, wala siyang tigil ang kahalik sa aking paa. Pinukuskus niya ng kanyang buhok. Tapos hindi pa siya nasiyahan, gumawa siya ng mamahaling pabango at ipinakit niya sa mga paa ko. Napakalaki na ganun. Ang sabi ng ilang mga Bible scholar, kung ilang buwang sahod yun ng manggagawa. Pero kung bakit niya nagawa yun? Dahil ang tingin niya sa sarili niya, napakalaki ng pagkakabutan niya sa Panginoon, napakalaki ng kasalanan niya. Kaya nga sabi ko, maraming mga tao hindi mag-i-improve ang buhay nila dahil ang tingin nila. Ano naman kung kasalanan? Kasalanan lang naman yung konti. Kaya walang nag-iimprove. Yun ang isang dahilan. Dahil hindi nila nakikita kung sino sila, kung anong pagkukulang nila. Pangalawa, salvation is a result of improvement. Ang kaligtasan po ay resulta ng improvement. Kaya yung sinabi ko, kung wala ang improvement, ay malaking question mark ang iyong kaligtasan. Tulad na sinabi ko kanina, madali ang maligtas. Tanggapin mo sa Jesus. Romans chapter 10 verse 9, kung kahayag mo ang kanyang pangalan, ay maliligtas ka. Pero ang mahirap, yung mag-improve. Yung lalaki magnanakaw, last 2 minutes, naligtas siya. Ano naman sinabi niya? Wala siyang ginawa, nakapatong siya. Ano naman ginawa niya? Ang sinabi lang niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ano sabi ng Panginoon? Na hindi kakasamahin kita sa aking paraiso. Pero kung yun ay nagtagal ng 1 buwan, may malaking question mark na. Anong improvement sa iyo? Kaso mo hindi eh. On the spot, namatay na siya. Kaya madali ang maligtas. Ang mahirap, yung mag-improve. Lucas 18:8. Agad ng Lucas 18:8. Sinabi ko sa inyo agad, diyan ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may madatang pa kaya siya mga tao may pananampalataya. Yun ang ibig ng sarili. Madaling sumampalataya. Pero sa pagbabalik ng Panginoon, mayroong pakayasan na may pananampalataya. Ibig sabihin, may pananampalataya
siya na nag-improve ang buhay nila. Lucas 13:7, verse 9. Lucas chapter 13, verse 9. At sinabi niya sa nag-aalaga ng ubasan, narito, 3 taon na akong pumaparito. Narito, 3 taon na akong pumaparito ako, humahanap ng bunga sa puno ng igos na ito at wala akong masumpungan. Putulin mo. Bakit pa makakasikip sa lupa? At pagsagot niya, sinabi sa kanya, Panginoon, pabayaan mo muna sa taon ito hanggang sa aking mahukaya sa palibot at malakyan ng pataba. At kung pagkatapos ay magbunga ay mabuti, dapat kung hindi, putulin mo. Ano ibig sabihin niya? Kung mag-improve, mabuti. Kung matapos kong i-cultivate ang kanyang lupa, ang palibot niya at lagyan ng abono, at hindi pa rin mag-improve, walang improvement, putulin mo. Naman ibig sabihin? Ang kaligtasan ay madali. Sumampalataya ka lang, ligtas ka na. Ang mahirap ay ang mag-improve ang pananampalataya mo. Wala maliligtas kung hindi nag-improve. Asinin natin ito. Acts chapter 16, verse 21. Sino nakakaalala na? Pinangaral. Yan, ano yung sabi niya? Salvation, tagapagligtas ng pamilya. Ha? Yung ba? Yung pangaral niya? Ito yun, sinabi niya. Acts chapter 16, verse 31. Ang sabi dito, and they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house. Tagalog, at kanila sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sambahayan. May nag-aakala na pag ikaw ay sumampalataya, automatic, maliligtas na sa sambahayan mo. Hindi yun. Nakakapaloob doon ng improvement. Pag walang nag-i-improve sa iyo, hindi maliligtas ang pamilya mo. Ang kaligtasan ng pamilya mo, nakasalalay sa improvement mo. Yan ang dapat mong maunawaan. Tama yung sinabi, walang mali sa sinabi ni Apostol Pablo. Sumampalataya ka at maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sambahayan. Yun ay kung mag-i-improve ka. Eh ngayon, kung hindi ka mag-i-improve, ano maasahan mo maliligtas yun? Eh nakikita mo kung ano yung ugali mo nung una, yung pala ng ugali mo. Ano maliligtas yun? Kung hindi ka pa mananampalataya, libangan na yun. Alam nila yun, kung ikay natin mananampalataya, yung pala ng libangan mo. Wala nag-improve sa iyo. Nakuha nyo ba ibig ko sabihin? Kaya dapat makita natin yun. Kailangan mag-improve muna tayo dahil ang pananampalataya ay pag-improve. Pansinin natin ito. Lalo na doon sa mga may asawa. 1 Corinthians chapter 7, verse 12 to 14. Yan ito sabi. Unang Corinto chapter 7, verse 12 to 14. Datapwat sa iba ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon. Kung ang sino mang kapatid na lalaki ay may asawang hindi sumasampalataya, hindi kayo maigi. At kung kalooban niya makipamahay sa kanya, ay huwag niyang iwalayan dahil sa sila'y magkaiba ng pananampalataya. Ang babaeng may asawang hindi sumasampalataya at kalooban niya makipamahay sa kanya, ay huwag niyang iwalayan ang kanyang asawa. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Improvement. Pag nakita ng asawang hindi mananampalataya ang improvement sa buhay ng kanyang asawa, siya'y maliligtas, sabi ng Apostol Pablo. At ang babae hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. O either side, ibig sabihin kung babae ang hindi sumasampalataya. Yeah? Pakala nyo? Yung problem natin na tinutukoy doon. Kaya ibig sabihin ng Apostol Pablo, walang imposible. Kung nag-i-improve tayo, kasama na muna lahat ng bagay.
income mo nung una, 1.5 lang, may susulit mo. Nakakilala ka sa Panginoon, naging 2.5, naging 3.5, naging 4.5. Aba, monthly, naging improve. Kaya naman ko sa iyo, hindi maligtas ang pamilya natin. Nagkakata nang may nag-i-improve. Ako ba niyo ba ibig ko sabihin? Sundan pa natin ito, 1 Peter chapter 3, verse 1 to 2. 1 Peter chapter 3, verse 1 to 2. Gayon din naman, kayong mga asawang babae, kasi Pedro, mga gusto puro babae ang binibigyan ng pansin. Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakot kayo sa inyong sariling asawa, upang kung nakailan na hindi tumatalima sa salita, ay mga hikalat ng walang salita, kahit walang nagbabay, kristali sa kanya. Yun ang ibig sabihin nun, ay mahikalat sila sa pamamagitan ng ugali ng kanyang asawang babae. Improvement. Sapagkat sa pagkamasindihan ng inyong ugaling mahinhin na may tao, dahil sa improvement, naliligtas ang ating kasambahay. Yun yung sinabi ng Panginoon ni Apostol Pablo, sumampalataya ka, ikaw at ang iyong sambahayan ay naliligtas. Hindi ganun lang yun. Dahil sumampalataya ka, wala, maghihintay ka na lang. Para sila'y maligtas, makasama mo sa church. Hindi matik yun. Nakikita yun sa iyo pag mayroong pag-i-improve. Yun ang ibig ko sabihin. Pangatlo, di ba magtatapos, the name is the result of improvement. Pero pinatagin ko na kanina. Si Efraim Pata, tinagoy ang dabo, hindi kambing ha. Goat, the greatest of all time. Yun ang aking pagkakanawa. Ituloy nyo na lang ako kung mali. Pero ang alam ko yun ang ibig sabihin. Ibig sabihin na kung nami-maintain niya yung kanyang, yung pag-improve niya ay tuloy-tuloy. Hindi ko na sigurado, baka nasa ano na yan. Baka nasa bukod PMS na yan. Ang alam ko sa larangan ng bowling ay si Pain, di po na Epomoseno. Pilipino rin yun. Pain. Hindi ko na alam kung until now. Pero si Bata, pero mas na kung 70 years old na, siya pa rin ang may hawa. Siya pa rin yung, kasi tuloy yung improvement niya. Kaya siya yung nagkaroon ng pangalan. Kaya the name is the result of improvement. Yung po dapat yung maunawaan. Niluluko lang natin na ating sarili kung sasabihin natin ayaw natin ng pangalan. Sino rin sa inyo ang ayaw ng pangalan? Ibig sabihin, ayaw natin ng improvement sa buhay. Sa Bible, makikita natin lahat ng tao nag-i-improve, binibigyan ng Diyos ng pangalan. Ano sabi ng ating teksto? Filipos chapter 2, verse 9. Kaya siya naman ay pinadakila ng Diyos, si Jesus yan. Yung teksto natin. At siya binigyan ng pangalan, lalo sa lahat ng pangalan. Upang sa pangalan ni Jesus ay inuhod ang lahat ng tuhod na nasa langit at nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa. Kaya siya binigyan dahil nag-improve ang buhay niya. Pinukso siya ng diablo pero hindi nagtagumpay. Kaya binigyan siya ng dakilang pangalan dahil sa improvement niya. Ang pangalan ay reward na galing sa pag-i-improve ng isang tao. Ulit-ulit ko. Diba? Alex, Tiala. Kaya kilala. Diba? Sino ba hindi nakakakilala sa kanya? Ang isa pang kilala, alam mo kung sino? Manny Pacquiao. Nakalagay mo ang abro, ang gando sa Pilipini. Ano ba? Pilipini na. Bakit? Good. Pacquiao. Bakit natin siya siya? Sabi na, hindi mo pa. Huwag mong gagalitin na. Pilipini. Ako, magaling ka sa boxing. Kilala. Ang lalo na ng
birthday. Pag nag-improve ka, magkakalamigin ano ka. Magiging kasi si Rodtang. Si Rodtang, sila kakakilala na Rodtang. Kilala nyo? Si Rodtang, nakita ko nakaupo, hindi nakilala ng isang tao. Binabarok-barokan. Salita na ano eh. Thailand yata. Binabarok, tinutulak-tulak ko gano'n. Mabait pala si Rodtang. Hindi niya kilala, world champion yun ng kickboxer. Nakagano na sila noon. Parang ignorant din na gano'n lang. Sabi nga ng komite, masalamat ka. Wala ka siyang magtitigil niya. Kung hindi, iwala mo mukha mo sa katawan mo. Bakit nagkapangalan yun? Pinag-improve niya ang sarili niya. Nakita ko kung paano maglaro yun eh. Kung sipas-sipas ka na, hawakan naman na gano'n. Sabay ko na gano'n. Tama yung sipo dito sa tulog na. Yung nakita ko yung nakabakan niya yung sipa sa kanya ng gano'n. Sasamutin niyang gano'n. Tapos akala ko siya nakakala nun, iiwanan nung akala nung gano'n. Pag-iikot ka na ng gano'n. Sakit dito. Sabay takbo yung referee ko. Kasi baka masundan ka lang isa, pakain na yun. Ang pangalan ko ay reward na galing sa pag-i-improve ng isang tao. Walang taong pag-isililan may pangalan na agad sa sarili na. May kinalaman lang sa pag-i-improve nila. Genesis chapter 17 verse 5. Si Abraham, ang unang pangalan niya ay Abram. Dahil siya'y nag-improve, lalo na nung ibigay niya ang kanyang nag-iisang anak sa Panginoon, tinawag siyang Abraham. Genesis 17:5, at hindi natatawagin ang pangalan mong Abram, kundi Abraham. Ang magiging iyong pangalan sa kagalit ikaw ay ginawa ko ama ng maraming bansa. Ang buhay niya po, Genesis chapter 32, 24 to 28, at naiwang mag-isa si Jacob at nakipagbuno sa isang lalaki sa kanya hanggang sa magbubukan liwayway. Hindi niya alam. Ang Diyos yun. Binuno niya sa katawang tao. Ang sabi doon ay anghel. Nakarami nagsasabi na ano yun? Ang Panginoon yun, si Jesus yun. Bakit siya nakipagbuno? Dahil lang sa pangalan. Dahil yung pangalan ng Jacob, Mandaraya. Ngayon, nalala niyo sinabi niya pa sa Rubik dito, ano yung magpapangalan ng Jacob? Yung ako yan eh, yung Jacob. At naiwang mag-isa si Jacob at nakipagbuno ang isang lalaki sa kanya hanggang sa magbubukan liwayway at na makita nito siya hindi mananayin sa kanya. Ay hindi mo ang kasukasuhan ng hita niya at ang kasukasuhan niya ni Jacob ay nasinaktan samantalang nagkikipagbuno sa kanya at sinabi, bitawan mo ako sa pagdadang ko mukhang liwayway na. At siya niyang sinabi, hindi kita bibitawan. Ay nagsasabi ng mga Bible scholar, ito'y sa panalangin. Hindi yun actual na sa panalangin mo. Pagpalain mo kung baguhin mo ang pangalan ko. Yan ang ibig sabihin mo. Hindi kita bibitawan. Sabi nung naman, magpubukan liwayway na. Hindi kita bibitawan na dahil hindi mo ako mapapaspasan. 27 at sinabi niya sa kanya, anong pangalan mo? At dahil sinabi Jacob, at sinabi niya, hindi na tatawagin Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel. Sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nanay. Yan ang bansang Israel. Na walang makatalo-talo. Walang makapagdura sa mapa ng buong mundo. Anong pangalan ang gusto mong mag-improve sa iyo? Yamong dula. Yamong kira. Si Islaw palitaw, lulubog lilitaw sa gawain ng Diyos. Anong gusto mong mag-improve sa buhay mo? Yan ang tanong doon. Ang pag-improve, pagpapala, yung pagkakaroon ng pangalan.
pangalan? Si Boy Sati. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Ikaw nakakaalam hanggang ngayon, ilang taon ka na, ano pa rin ang pagkakilala sa iyo ng panahon na tao? Nag-improve ba tayo? Ang tao hindi nag-improve, walang lugar na kalalagyan. Yan ang dapat natin maunawaan. Philippians chapter 4 verse 3, O pinamamatihin ko rin naman sa iyo kapag nakasama sa pagtulong na iyong tulungan ng mga babae ito sapagkat sila ay nangagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo at kasama rin naman ni Clemente at ng ibang aking mga kamanggagawa na ang kanilang pangalan ay nasa aklat ng buhay. Kapag ikaw ay nag-improve, ang pangalan ay nasa aklat ng buhay. Napakadelikado. Pagpunta mo ng PSA, kukuha ka ng passport, individuation ka na, makita mo, walang record. Ang gagawin mo, hindi nakasulat. Paano mag-improve ang personality mo kung wala kang record sa PSA? Nakuha na ibig ko sabihin. Revelation chapter 3 verse 5, ang magtagumpay ay daram ng gayon na mabubuting damit na hindi ko papawiin sa anumang paraan ng kanyang pangalan sa aklat ng buhay at ipahayag ko ang kanyang pangalan sa harap ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Revelation 17:8, at ang hayop na nakita mo ay naging siya at wala na at malapit nang umahon sa kanaliman at patungo sa kapahamakan at silang mga nananahan sa lupa ay nagsipang kilalas ng kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula nang itatag ang sanlibutan. Bakit hindi nakasulat sa aklat ng buhay ang kanilang pangalan? Sapagkat hindi sila nag-improve. Sa larong basketball, mayroong hindi lahat ng player ay gumahawak ng bola. Ang daming nasa mangko. Nagamit kayo ng ganun. Nagaan ka ng coach. Sarasera! Asok! Ngayon, papasok mo, natapa ka. Nakuha mo rin magkakawak palaban ng bola. Balik. Hindi ka mag-i-improve. Nakuha mo? Hindi ka magkakapangalan kasi hindi ka nag-i-improve sa pag-dribble. Pero pag hindi nag-improve mo yung iyong ginagawa. Sarasena, 3 points! Wow! Palakpakan yung mga chicks ko. Di ba? Tama niyo yung masabihin? Alala ko yung nag-partner. Hindi ko na alam kung kailan nangyari yun. Chanco Bustamante at si Efren Bata Reyes. Si Efren Bata Reyes at si Ronnie Alcano. Yan ang kilala kay Ronnie Alcano. 2 times world champion din yun. Yan ang hindi niya nakantayan si Bata Reyes. Tapos yung mga ang tawag nila, ang the rising star ng Biblia, AJ Manas. Magaling si AJ Manas. Nakita ko kurso ni AJ Manas, ang galing. Bigyan ng supablay. And JP Sukal. Yan sila dalawang magka-partner. Pagdating ni JP Sukal, talak-talon yung bato. O sigawan yung woo! Sila yan! Magpasira! Ganun-ganun si JP Sukal eh. Eh mga tatlo pa naman, nagkira namin. Amantala si AJ Manas, ang pagtira niya. Ang galing ng ikot ng muna. Ang ganda ng preparasyon. Pagdating kay... Kasi yung kasunod titira ng partner niya, si Jerry Sukal. Pagdating kay Jerry Sukal, sigawan, palakpakan yung mga tao. Pamira! Pamira! Ang malibig ko sarili. Ang walang improvement ka. Hindi ka magkakaroon ng pangalan. Yung AJ Manas, tingnan nyo sa ayuto. Kilala na may pangalan na. Kasi nag-i-improve. Hindi ba
Bali dito, sa langit. Kilalaban ng Diyos ang pangalan natin. Revelation chapter 20 verse 15. At kung ang sino man hindi masumpungan nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibubulog sa dagat-dagatang mabuhay. Bakit wala na? Kasi nga hindi naging true. Revelation 21:27, at hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklang-suklang at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang ang nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Sila lang yung mga naging true. Kaya napakahalaga po ng pangalan. At ang pangalan ay reward pag naging true. Pastor Rico, napupuna ako, hindi nawawala sa conference. At lagi pang biyernes, kasi pang biyernes, yun yung veteranong talaga. Yung mga, kalimitan inalagay yan sa makunahan, mga Monday. Kasi nga yung sa pangulita, yung hindi na masarap parang nalipalo. Yung maalala lang, sumasarap. Pastor Rico na pera. Tingnan nyo lagi sa assessment nyo sa line-up ng Rico Herrera. Pastor Rico Cordero namin Mueves. Mga international ng mga missionary. Kasi missionary yun eh. Nakapag-establish ng church yun sa ibang bansa. Vietnam. Ano siya doon ng higit 10 church na. Ano yung sabihin? Ako pinag-i-improve ka na. Dapat manili ko sabihin, ano ka magkakaroon ng pangalan? Yan yung sabihin, pag wala kang improvement, wala mo. Pangulog mo. Iyubo natin ang ating mga ulo. Ikaw ang pipili sa mga mas mag-improve ang iyong buhay. Ikaw pipili sa mga mas mag-improve sa katalanan ng mga sanlibutan ba? O mag-improve sa bagay na gusto mo o sa mga bagay na makin sa kabilang buhay ay makikinabangan mo. Hallelujah. Tayo sa ating Panginoon ng isang awitin. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Praise the name of Jesus Christ. Pagkakaroon ng improvement yung mga kilala ka sa Panginoon. Ayan, nalilin ko yung testimony ni Pastor Darren Jameson. Nagpatuto siya sa iyo. Ano lang ni Pastor Rico? Sabi niya, noong siya nag-aaral mula sa elementary hanggang sa siya mag-high school, hindi man lamang nagkaroon ng pangalan niya na palay na sa mga honor, first honor, hindi man na nagkaroon ng valedictorian, mga ganun ba? Love, pero sabi niya na makakilala sa Panginoon, hindi niya pala. Ibig niya sabihin noon, nasa niya yung karoon na. Pero napili siya yung scholar ng karibang bansa. Nakikita ka sa pili scholar, yung mga nakarangka sa mga sumat ng laro, yung mga honor ka, mag-isa elementarya. Hindi lang siya doon siya natapos. Noong ko napakinig din. Kasi ang pagkakit
Pero hindi yung doon pumakulit. Sa buhay ng tao, patuloy ang pag-ibig ng buhay ng Diyos. Pero, isa na siyang siman, ginagamit siya ng Panginoon sa kalooban. Siya yung tumatayong pastor sa kalooban. May pag-ibig na hindi na dapat natin magawa. Dahil kailangan natin yun. Una, para maligtas ang ating mga kasaluhan. Walang maliligtas pag hindi tayo nag-improve. Tandaan mo yan. Walang maliligtas pag hindi tayo nag-improve. Huwag yung nalilimutan na yun. Kaya sa oras na ito, nasa online, hindi mo pa nakikilala ang Panginoon, hindi mo nakikiligyan ang aming pinag-uusapan. Pero para dito kahit paano naiintindihan. Dahil sa sanlibutan, kahit sa sanlibutan ng tao ay naghahangal ng improvement. Walang taong ayaw ng improvement. Walang taong ayaw ng pangalan. At kung gusto mong ikaw ay magkaroon ng pag-i-improve sa buhay mo, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Hindi mo pa natatanggap ang Panginoon, mananalangin mo sa iyo. Hindi mo katanggap ito, Panginoon, inaamit ko na ako'y nagkasala, ako'y nagkuligtas sa aking buhay, at nagpasya akong buksan ang aking puso, at layahan kita na pumasok, maghari sa buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Upang sa iyong muling pagbabalik, ay makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa mga tao gusto ng improvement, lumasan ka. Hindi ka makipag-usap sa aming Panginoon. Pray in the name of Jesus, our Lord. Hallelujah. Lord, kayang sabihin, hindi ko kayang ipangusap kita. Ikaw ang mangusap sa iyo. Hindi sa iyong linggo nagkagaling ang pagsulong pagkaroon. Hindi dahil sa aming tira, Panginoon, kaya sila lumalago. Dahil sa iyong conviction, dahil sa iyong pag-uusap personal, sa kanilang puso at kanilang Diyos. Anong magagawa ng isang tao kung malutal? Mga bagay na hindi mo kayang narinig o magkukuha sa kanilang God, mag-usap na sa kanilang puso. God, improvement na kanilang Diyos, ibigay mo sa iyong anak pagsulong sa pagkakilala sa iyo. Lord, tulungan mo. Tulungan mo kumigil sa pagsulong ng pagkakilala niya sa iyo. Alam ko may plano ka sa buhay niya para magpalayo ng Kristo. Kaya mag-usap ka sa iyong anak. I-bless mo ang buhay niya. Magpalayo mo, bigyan mo ng pagsulong ng mga anak mo. Lord, O God, ilagay mo sila sa pinakadakpong ng plano mo sa kanilang buhay, O God. Magpalayo ang iyong anak ng ilang Diyos. Yes, O Lord, O God, magpalayo mo po sila ng ilang Diyos. God, marami pong salamat. I-bless mo ang iyong anak ng ilang Diyos. Magpalayo mo sila ng ilang Diyos. Magkasama mo nila. Lord, ikaw mo sila ng kalakasan. Pagsulong ng kanilang buhay. Pagsulong ng anak nila ng ilang Diyos. Ang kalusugan ng aking pinagkakatiwala sa iyo. Sa banal na lubog na Jesus in Jesus. Magpalayo mo nila ng tahanan ng tulang. I-bless mo siya at pagpalayo ng ilang Diyos. Tulungan mo po siya ng ilang Diyos. Dahil sa kanyang pagsulong, ang kanyang bulong sa bahayan ay makakilala sa iyo. Huwag mo kayo tulungan na magkaroon ng pagod ang puso niya. Pagkikalangin mo, tuluyan mo na yung ng nangyari sa buhay nila ng ilang Diyos. Sa mga Diyos, pagpalayo mo natin na Lord, magpupulit tayo tulong ng natin na namamahan natin. Tulungan mo. Patuloy na
place where I can see your face to face. I worship you, Spirit. For the last time, with all my life in your hand, knowing closer to you, I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see your face to face. I worship you in spirit and truth. I worship you in spirit and truth. Purihin natin, pasalamatan natin. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ang mga bagay na hindi ko kaya ipangusap, Panginoon, ikaw ang mangusap sa iyong mga anak. Sa iyo nang gagaling ang pagsulong ng buhay ng lahat ng tao. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po sa inyo.